Ahoy, kamusta mga Rep-Up Papes? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na to, makikita natin kapag open natin ng Pro Dashboard, may makikita tayong some kind of old instruction dyan. Which is, tatry natin kung gumagana ngayon, which is hindi ko pa na-update. So, gagawin ngayon natin yan. Ito yung advanced version ng Pro Dashboard na kung saan may, may web browser, tsaka may special function. Yung hindi masyadong advanced na o standard lang, walang web browser, walang search na function. Kasi ito may search function, pwede ka maglagay dito. Tapos na siya, mag-upload na siya ng historical data and everything. Ito yung advanced, tsaka may browser nga to. So titingnan ngayon natin. Ito yung sinasabi sa may doon sa may pag halimbawa in-open mo to, ayan yung mga notes na yan. Dito mo i-apply yan. Menu, tapos ito yan, di ba? So, tatry natin. Pupunta tayo kunyari ng Investagram. Kunin natin. At base sa nakalagay, select Forex Pair Gold. Pwede. So, ito, Forex Pair to. Tingnan natin kung gumagana pa ngayon. Kasi, alam ko, hindi ko pa na-update to. Baka nagbago na naman tong website. So, tingnan natin kung gagana. So, dapat gagana yan. Okay, gumagana naman. So, far so good. Okay pa rin. Diba? So, yeah, makikita natin GBP yung nilagay natin. GBP USD. Diba? Try natin yung gold. Doon pa rin nakaselect sa may Forex. Diba? Gold naman, gold. Tingnan natin. Punta tayo sa may Investagram uli. So, yung nakikita natin dito, pang Investagram. Okay, pang Investagram ginagawa natin. So, hanapin natin. Basta yung mga button na yun, pang Investagram. So, ito gawin natin. Gold naman. Tingnan natin kung gagana dito sa gold. Baka hindi gumana to. Kasi minsan nag-update yan. Nakakanta loko-loko. So, load natin. Aba, so far, so good. Gumagana. Tingnan natin sa number 3 naman. Sa number 3, this time, mag-select tayo ng menu. Dito naman tayo sa index. Na kung saan sa index, US stock market, tsaka crypto, pwede. So, mapapansin natin, pag nakaselect tayo sa Forex, magiging kulay purple. Kapag nakaselect tayo ng index, magiging kulay yellow. So, yung index na yan ay index of future. Pwede stock market, pwede crypto. So, gagawin ngayon natin, lagay natin, kunyari ay XRP. Diba? Pupunta tayo sa Investagram. Hanapin natin XRP. Tingnan natin kung gumagana pa rin ngayon. Pero palagay ko, gumagana pa rin ito. Malamang XRP. Since hindi pa naman yata nag-update ito o nagbabago ng historical data o ng layout dito. So, kukuha ka at least pang MA20 na transaction dito. So, tingnan natin. Kinapin natin. Okay, gumagana XRP. Syempre, kung gumagana ang XRP yan, di gagana rin malamang yung BTC, yung Ethereum. Try natin kung gumagana sa US stock market. Gawin naman natin JP Morgan. Okay. Isa-select pa rin natin sa may index. Lagay natin JP Morgan. Okay. Sa Investagram pa rin tayo. Paano Investagram lang? Gagamit natin dito sa may button na to. So, JP Morgan. Okay. Mukhang di yata gagana to dito dahil nabago na yata yung pagka-layout ng nito table. So, try natin. So far so good. Gumagana. JP Morgan, US stock market, tsaka crypto, gumagana dito sa index. Try naman natin yung Philippine stock market. Okay, Philippine stock market. Sabihin natin kay JFC, Jollibee Food Corporation, blah blah. Okay, so tingnan natin JFC. Tingnan natin kung kagana this time. Which is parang mali yata yung kulay nito. Bumalik sa may pang Forex So, gawin natin JFC. Okay, Jollibee Food Corporation. Tapos, kuha tayo ng at least pag isang buwan na transaction dito. Okay, copy natin. Select natin sa PSE. Yan, kulay blue. Tingnan natin. Okay, so far so good. Gumagana lahat ng function pang Investagram. So, sarado uli natin ito.
gawin naman natin, yung historical data naman, kukunin natin hindi sa Investagram, kundi sa investing.com. Gamit yung bagong function na one click lang, mag-import, extract, calculate, and then chart na siya. Ang gamit naman natin na historical data ay mula sa investing.com. Yes, hindi na natin gagamitin ito. Okay, hindi na tayo gagamit ito. Gagamitin natin Excel. Dito tayo sa may clipboard number 2. So, ngayon, gagawin natin, kunin natin yung gold. Yung gold, mapapansin ngayon natin, pag nilagay natin yung mouse natin dito, sa ngayon, mali ito. Dapat crypto lang nakalagay sa may letter A. Crypto lang dapat gagana dyan. Yung letter B, gold, silver, oil, gagana dyan. Tapos, itong C, pang US stock market. At yung D ay pang forex. Di ba? So, gagawin natin, investing.com ang gagamitin natin. Di ba? Ito, investing.com. So, hanapin natin. Investing.com. By default, itong browser na to ay naka-select na sa gold. So, gagawin lang natin, i-highlight lang natin dito sa may 52 weeks at all the way down. Copy natin ganyan. At, i-click na ngayon natin hindi dito. I-click natin sa may future. Future. At, dapat gagana yan, di ba? Yan, okay, gumana. That's good. Okay. Double check natin kung may error ba yung date change natin. Wala naman, okay. So, gumagana, di ba? Gold, okay. So, sa pangalawa naman, ano naman natin, GBP USD, kunyari, Forex, di ba? Forex, which is ito naman, dito tayo. Punta ulit tayo sa investing.com na website, di ba? So, gagawin natin, hanap natin dito yung GBP USD. GBP USD. Okay. So, ayan. So, ganun pa rin yung process. Highlight mo lang yung 52 weeks high, tapos all the way down to sa ano. Make sure mo lang nakaselect ka sa may historical data. Di ba? Kasi pag nag-search ka dyan, hindi siya agad pupunta ng historical data, kundi nakaklik siya sa overview. So, 52 weeks high, all the way down here. Ganun mo. Copy. Tapos, this time, substitute sa ano, Forex tayo. Forex. Okay, so far so good, gumagana. Okay. So try naman natin Investagram, pero pa alam ko, ewan ko, minsan nagloloko to, double check ka pa. Investagram naman. Okay, Investagram. Pero usually ito pa na yung pang Investagram yan. Try natin dito. Hindi ko pa naano dito eh. So gagawin natin, dito tayo sa Investagram. Tapos GBP itong nakalagay dito. So try natin. Alam ko, hindi ko pa na-update ito. Pero naglolo ko, whatever. So, dito tayo sa Forex, diba? Tingnan natin. Okay, nag-e-error. Hindi gumagana. Sa stock, hindi rin gumagana. Kasi may kita ko dito yung computation, hindi gumagana. Future, wala din. So, hindi gumagana, diba? Wala. Patay pa to. Patay pa tong mga button na to. Pero kung pag Investagram lang, eh puta, dito na lang gamitin mo, diba? Which is lahat ng functions na to. Lahat ng function na to gumagana. US stock market, Philippine stock market, Forex, crypto, blah, 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 blah. Lalo na US 30, US 100, US 500, lahat yan gumagana. Ito, through Investagram kinukuha. So, ngayon, gagawin natin, parehin natin yan. Ngayon, yung pangatlong process naman para magkaroon ng historical data ito, ay yung through, through Excel. So, yung pangatlong way naman para mag-import dito ng bagong historical data, kunyari ito, gold. Lalagay natin dito, gold. Teka, bakit Teka lang Medyo, okay. Lalagay natin dito, gold. Lalagyan lang natin ng pangalan ganyan, pero ang gagamitin natin through Excel. Yan, makita natin Excel. So, pwedeng kunin ko from Investagram or from investing.com yung ano. So, basta i-copy and paste lang yung historical data. So, ngayon, makikita ngayon natin dito, meron akong pang Investagram, investing, whatever. So, gawin natin, punta sa investing. Hanapin natin pinaka-latest na gold. Nakalagay dyan, April 14. Ayan, April 14, 2026. So, import, extract, calculate, and then chart.
Okay, ito na yung bagong gold, di ba? Ngayon, yun yung pangatlo. Yung pang-apat naman. Yung pang-apat naman, hindi ka na magka-copy and paste through website. Hindi ka na rin gagamit ng yung copy and paste, yung pagka-copy sa copy and paste sa website ay through clipboard yon. Yung which is ito, panay pang clipboard lahat yan. Tapos ito, clipboard lahat yan, di ba? Pero yung ginawa naman natin, yung kanina lang, ginawa natin through Excel, pangatlo. Yung pang-apat naman, geto. Dito mismo, kung saan natin nilalagyan ng pangalan, mag-e-enter ka na lang ng kahit ano dyan, lalabas na yung data. Example, gusto nating makuha yung Bank of America. Back. Enter. Tapos, lalabas na ngayon yung data. So, ulitin natin. Kunyari, gusto natin yung gold, okay? Gold o silver or oil. Basta, pwedeng stocks, forex, crypto, index, blah, blah, blah. Pwede mong i-search. Hindi na kinakala ng Excel, hindi na kinakala mag-copy and paste through clipboard, whatever. Basta, pag-enter ka na lang ng symbol o ng stock code o whatever, blah, blah. So, tingnan ngayon natin. This time naman, yung mga data dito, pinupull out niya sa Yahoo Finance. So, gawin natin gold. Yan nag-enter lang tayo. Gold, yes. Tapos, pangalawa naman, mag-enter tayo, silver. Okay. Tapos, pangatlong dashboard, gusto natin ng oil. Oil. Pang-apat naman, gusto natin ng US stock market katulad ng kunyari Coca-Cola, Coca-Cola, di ba? Tapos pang ano naman, gusto natin kunyari Forex, GBP USD o kaya Euro USD. Euro USD. Di gagana din 'yan, di ba? So, ayan ang kagandahan nitong laman ng Pro Dashboard. Siyempre, laman ng Pro Dashboard, maraming pang technical analysis dyan. Panis yung mga usually na thinking na maraming tao, backtesting mo mukha mo, hindi wala ka namang ganito. Guys, no? So, usually, majority ng tao, panay chart lang na nila, hindi man lang nila iniisip na okay. So, ito pala yung mga very important things na dapat na iniisip na kung saan dapat magpakabihasa sa about numero. Katulad yung mga nakikita mo mga function o features dito. Hindi mo yan basta matututunan mag-isa sa self-study. Kinakailangan mo ng actual na guro para maintindihan, maunawa mo yung mga bagay-bagay na nakikita mo ngayon. Which is very advanced. Okay, pang-advanced lang na mundo o na trader, yung mga ganitong klaseng function or features. Bukod sa makikita ngayon natin dito, may usapang MA20, MA5, whatever. Merong usapan din na 52 weeks overview. So, yung 52 weeks overview, gagamit tayo ng ng Excel. So, pupunta tayo sa yan 52 weeks overview at hagilapin natin pinaka-latest April 2025 to 2026. So, sa pamagitan nito, may kukumpara mo yung MA20 versus recent MA5 all the way sa per quarter, blah, blah, blah. Katulad nito, ano ba yung flow ng gold ngayon? Diba? Ng per month o quarter, whatever, hanggang sa difference ng highs and low, open and close. Tapos, difference ng per quarter versus MA20, blah, 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 blah. Mga pang technical analysis na i-guess yun ng mga repa paste. Kaya, kung gusto mo pang matuto ng whatever shit na kagagawa ng ganito, come enjoy my fucking online masterclass. Makikita mo ang aking online masterclass dito sa aking official page, Alex Sonce Business Management Consultancy. Dito mo ako pwede kontakin, i-message mo ako, i-video call mo ako para malaman natin kung ikaw ba ay well-deserving for my fucking time and value. At the same time, dito sa page ko na to, nagbibigay ako ng pakanton, some kind of idea, heads up, warning, blah, 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 nang hindi naman kinakailangan mag-avail ng whatever shit na garbage services and products ko. Pero just in case nga lang, gusto mo matuto ng whatever shit na mga nakikita mo ngayon dito, come and join my fucking online masterclass. Lalo na isa one-time flat rate tuition fee na kung saan is a good mentorship program, whatever, blah, blah, blah. At may kita ngayon natin dito, may pinapakita ko dito ng mga materials na kung saan included sa aking online masterclass.
included siya. Yan pro dashboard na exclusive included yan sa aking online masterclass. So sa ito, Alex Sonce Pro Threshold Calculator, na kung saan calculator learning app din yan. Kung ano-ano pa, may kita natin dito yung Alex Sonce Blueprint, Alex Sonce Interactive Learning App ng pang Philippine Stock Market o sa kahit ang klaseng market, tapos Alex Sonce Technical Guide na, no? At Alex Sonce Algorithmic Numbers na mga learning apps yan na included sa aking online masterclass. So sa palagay mo, meron kang time and utak para matuto mula sa akin? Come and join my fucking online masterclass. One of a kind, Alex Sonce Online Masterclass. Message mo ko, video call mo ko, at para malaman natin kung ikaw nga ba ay well qualified for my fucking time and value, lalo na sa whatever shit na matututunan mo under my one of a kind Alex Sonce Online Masterclass.